PDP Laban Franco, Straight. magandang gabi sa iyo. Mula dito sa mga Okay ba yun? Pangasinan ay bumisita nga ang grupo ng Mabuhay po PDP ang Laban Pangasinan. Duterte slate na Pangasinan, pinangunahan niya tanong ng ko sa suporta inyo, ng Presidente o naging ng Chairman mabuting na si dating Pangulo ba Pangulong Rodrigo si Duterte Tatay at Presidente Digong na Senator sa Robin ating Hood bayan? Padilla. At dito na Naging ipapakilala mabuting nila ang Pangulo kanilang ba si plataforma de gobyerno, President lalong-lalo na Duterte? ang binabanggit mo. At sinabi rin ni Pastor Pag Apollo siya'y C. Tuloy na ang naging grupo na ito Pangulo, ang natatanging isigaw grupo natin, sa mundo ng Duterte! politika na hindi ipagpapalit ang kanilang Duterte! panindigan ng prinsipyo sa Duterte! silaw ng salapi. Hindi lang basta pangako, ginagarantiya ni Pastor Apollo C. Kibuloy ang malinis at tapat na serbisyo publiko sa ilalim ng PDP Duterte slate kung prinsipyo at paninindigan ng usapan ang PDP Laban, ang grupo na hindi matitinag, hindi kayang bilhin at hindi papayag magbenta ng kanilang mga pagpapahalaga. Habang patuloy ang pagdami ng mga isyong pampolitika at mga gahaman sa kapangyarihan, nananatiling buhay ang laban ni Pastor Apollo at ng PDP Laban, ang laban para sa mga Pilipino. Sa harap ng korupsyon, panlilinlang at pang-aabuso, nandyan sila upang baguhin ang sistema at ipaglaban ang interes ng nakararami. Alam ko itong aking makasamahan dito, katulad ko sa advokasya. Hindi kami pwedeng baguhin ng pera. Hindi kami pwedeng suhulan ng pera. Hindi kami pwedeng kumbinsihin na kumampi sa mali dahil sa pera. Hindi po. Giit pa ni Pastor Apollo, isang mahalagang katangian na walang kapantay ang kanilang grupo. Hindi nila kayang ipagpalit ang kanilang mga prinsipyo at paninindigan para sa kahit anong halaga ng salapi. Hindi ito simpleng pangako, isang prinsipyo na napatunayan na niya sa mga pinakamahirap na panahon ng kanyang buhay. Sa kabila ng matinding political persecution na hinarap ng kanyang pinamumunuan ang Kingdom of Jesus Christ, hindi siya kailanman nag-atubiling ipaglaban ang katotohanan. Siniil ang kalayaan sa pamamahayag, binastos ang pananampalataya at sinira ang pagkatao ng mga miyembro ng kanyang organisasyon dahil lamang sa malapit siya sa pamilya Duterte. Ngunit ayon kay Pastor Apollo, hindi siya tumalikod sa laban at hindi niya iniwanan ang kanyang mga kaibigan at ang bayan. Sa kabila ng lahat ng ito, nananatili siyang tapat sa mga prinsipyo ng paglilingkod sa Diyos at sa bayan. At ito ang katotohanan na nais niyang itaguyod, isang katotohanan na hindi sinusunod ng Marcos Jr. administration. Napatunayan na po natin yan. Sa panahon ng ating kagipitan, hindi po namin iniwanan ang ating Pangulong Duterte. Kahit na ako'y pinahirapan, tinanggalan ng SMNI ng unlimited suspension. Hindi lang matanggal-tanggal yung franchise ng SMNI. Kaya ang kanilang suspension indefinite. Biro ninyo, inalis nila yung aming pre-TV. O daming istasyon yan, 18 istasyon. At ilang mga pre-TV sa buong Pilipinas. Biglang-bigla ginanon nila, wala naman sa batas yun. Pero silang batas ngayon eh. O walang batas-batas sila, basta sinabi nila, yun ang tutuparin nila kahit may batas wala. Ang isa lang sasabihin nila, sige magsumbong kayo sa korte. Sa korte na tayo magkikita. Sa 16-day SIDS, ang dala, isang warrant of arrest, hindi naman pangalan ko at hindi address ko. Sinabi ng mga lawyer ko, against the law yung ginagawa ninyo. Hindi naman dito si pastor. Hindi. Sa gusto nyo dilip. Hindi. Papasok kami. Pumasok. 16 days pa. Kung may reklamo kayo, sa korte kayo pumunta. Ganon ang panahon ngayon. Babaguhin po natin ang pang-aabusong yan. Kaya kailangan po natin straight PDP laban. Bukod sa laban kontra korupsyon, tangan din ng PDP Laban ang mga programa tulad ng libreng serbisyong pangkalusugan, tikalidad na edukasyon at mga oportunidad para sa mga Pilipino. Itinataguyod din nila ang malayang pagpapahayag sa pananampalataya at pagpapabuti ng infrastruktura para sa mas maginhawang buhay ng bawat mamamayan. Samantala ilang araw bago ang botohan sa Mayo 12, patuloy ang paglawak ng suportang nakukuha ng PDP. Makikita sa bawat lugar, bayan at syudad ang sigaw ng mga Pilipino na ang Pilipinas, Duterte pa rin.
Yes, Franco, sabi ko nga, nandito pa rin tayo sa Magaldan, Pangasinan, at kasama ko ngayon ang isa sa mga senatorial candidate ng PDP Laban na wapo pa rin naman, fresh na fresh pa rin naman kahit galing sa napakainit na pagtanggap ng mga taga Magaldan, taga Pangasinan sa ikot ninyo kanina sa ating motorcade. Anong masasabi ho ninyo, Senator, sa ikot ninyo kanina sa motorcade ng PDP Laban? Well, masaya tayo dahil again, mainit pa rin yung pagtanggap natin mga kababayan dito sa Pangasinan sa atin, no? Masaya tayo. Parang nasa Mindanao ka lang rin. Kung gaano kainit yung pagtanggap ng mga taga Mindanao sa atin, parang mas mainit pa nga yung taga Pangasinan kung makatanggap sa atin kanina eh. Kaya masaya tayo. Sir, sa porsyento ng paghahanda natin, ilang linggo na lang ay botohan na. Ano ba ang mga challenges? Meron bang mga challenges tayo na kinakaharap ngayon? So far, para lamang pilitin si naka-adjust na tayo sa lahat ng challenges. We know how to deal with all those challenges. Kaya itong remaining days ng campaign period ay alam na natin paano dalahin. Noong Setyembre At ang 8, 2024, concern na lang natin ay yung paano mas lalo pang mapataas yung voting preference ng ating mga kasamahan sa Duterte. So yun ang concern natin ngayon. Sana aakyat at lahat makapasok. Yan ang ating objective ngayon. Gaano ba natin pinapahalagahan itong mga dumarating na mga paninira sa grupo po ninyo dahil ilang araw na lang ay botohan na? Hindi naman nila maluko ang taong bayan. Kilala na ng taong bayan kung sino kami at sino sila. Kaya kahit ano na paninira ang gusto nilang gawin, wa-effect na yan sa mga kababayan natin. Hindi po blind ang ating mga kababayan sa mga pangyayari sa ating bansa. Alam nila, kaya kahit anong black propaganda na gagawin nila, mga paninira, wa-effect na yan. As far as our people are concerned, alam nila anong nangyayari. Ano ang totoo itong nangyayari. Ibig sabihin, ang mga Pilipino ngayon ay talagang pipiliin ang PDP Laban Duterte slate dahil ang ganda ng plataforma ninyo, aayusin ang Pilipinas, sir. Yes, yun nga. At yung mga kasama natin ay hindi mga trapo. Hindi yung mga pabalik-balik na lang. At ito po yung mga bagong mga maglilingkod sa bayan. At hindi po naman sila mga basta-basta, puro mga karamihan ay mga abogado. At ang importante dyan, may malinis na kalooban. At ang habol talaga ay magserbisyo. So, yan po may pagmamayabang ko sa grupo namin. Wala pong intensyon na mang-isa sa kapwa. Ang intensyon nitong grupo na ito ay gumawa ng mabuti para sa kinabukasan ng ating bansa. Sa kabila na wala si dating Pangulong Duterte na kasama ninyo, anong masasabi ninyo na talagang buong suporta ng mga Pilipino, Luzon, Visayas at Mindanao para sa PDP? Well, nakikita ko man talaga na habang tumatagal, lumalakas yung kanilang suporta sa atin. Kaya masaya tayo. Kami naman, lalo kaming ginanahan, no? Lalo kaming naging motivated na mangampanya pa ng husto dahil sa response ng ating mga kababayan from all over the Philippines, Luzon, Visayas at Mindanao. Makita mo na talagang sumusuporta sa atin. Sen, last na lang, halos perfect na daw ang inyong grupo dahil may spiritual leader kayong kasama sa hanay po ninyo kay Pastor Apollo Kibuloy. Anong masasabi po ninyo? Well, si Pastor Apollo Kibuloy ay isang man of God. Alam natin na hindi lang kailangan puro lawyer yung team, no? Dapat meron ding
in charge sa spiritual aspect at yan ang papel ni Pastor Apollo Kibuloy. Napakaganda po yung aming mixture. Meron kaming pastor, meron kaming abogado, mga abogado, meron kaming doktor, meron kaming pulis, at meron kaming premiadong aktor na napakalaking po, napakalaki ang puso para sa mahihirap. Right. Message na lang, Sen, para sa mga Pilipino ho natin, para sa mga responsable na mga botante, para sa darating na Mayo 12. Well, I would like to appeal to our kababayans, no, to please vote wisely. Huwag niyo sayangin ang inyong boto. Kung tayo ay boboto, gamitin natin ito ng buting paraan. Huwag tayo magpadala dyan sa mga ayuda-ayuda. Kung merong ayuda dyan, may mga akap, mga aig sa binibigay sa inyo, tanggapin ninyo yan dahil pera ninyo yan. Kayo magbabayad yan, mga apo niyo, mga anak niyo, mga apo niyo magbabayad sa utang na inutang ng ating gobyerno para mabigyan kayo ng ayuda na yan. Kaya tanggapin ninyo. Pero pagdating sa magkakaroon kayo ng utang na loob sa politiko na nag-release ng ayuda, kalimutan nyo yan. Huwag kayo magkakaroon ng utang na loob dahil pera ninyo yan. Pagboto ninyo, isipin ninyo, kinabukasan ng ating bayan. Hanggang kailan tayo magbabayad ng utang dahil dyan sa mga ayuda na tinatanggap ninyo ngayon. Reglado, daghang salamat, sir. Yan, Franco, si Senator Ronald Patron de la Rosa at kasalukuyan ngayon ay nagsasalita na ang kinatawan ni senatorial candidate Pastor Apollo C. Kibuloy, ang kanilang Executive Secretary Sister Nori Cardona, at ngayon ay nakaharap na siya sa libo-libo na mga kababayan natin dito sa Magaldan, Pangasinan. Bukod naman sa na-interview natin, Senator de la Rosa, Pastor Apollo C. Kibuloy through Sister Nori Cardona ay nandito rin sina senatorial candidate Philip Salvador, Attorney J.D. Hinlo, Attorney Jimmy Bondok, Attorney Raul Lambino at iba pa noon na mga kinatawan ng iba't ibang mga senatorial candidate under ng PDP Laban Duterte slate. Hanggang sa muli, partner Franco, ay magbibigay pa tayo ng karagdagan ng mga update kaugnay sa mga nangyayari dito sa mainit-init na suporta mula dito sa bayan ng Magaldan, Pangasinan. Ibig sabihin, dahil hanggang ngayon ay nanatili pa rin ang mga ito para makinig sa mga magagandang mga plataforma ni gobyerno ng PDP Laban na slate, nanatili pa rin na ang Pangasinan, lalawigan ng Pangasinan, Duterte pa rin. Mula dito sa bayan ng Magaldan, Pangasinan, para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Back to studio, Franco. Maraming salamat, Paul Montibon, sa iyong live report.